Revelation chapter 2, verse 8 up to 9. And to the angel of the church in Smyrna write, this thing says the first and the last who was dead and came to life. Ang Panginoong Jesucristo po yun. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. I know your poverty. Ang tinutukoy po ng Panginoon Jesucristo ay totoo pong kahirapan. At ito po ang istorya. Makinig po kayo sa akin, lahat kayo nagtatrabaho, ha? At ihatid ng Lord to sa church at sa lahat ng compromise ng mga anak ng Lord na nagtatrabaho, pati kay bishop at pastor na nagtatrabaho. Pakinggan niyo po kami. Ito pong mga anak ng Diyos, itong church sa Smyrna, sobrang hirap. Sobrang hirap. Wala silang bahay. Grabing poverty. Bakit sila walang bahay, hindi sila makapasok sa trabaho? Dahil identify silang Christian. At meron pong tinatawag purong trade guild. Bago ka makapasok, dapat sumapi ka sa trade guild para isang samahan ng mga empleyado. Kailangan mag-member ka ron. At pag hindi ka nag-member, blacklisted ka. Kahit saan ka humanap ng trabaho, hindi ka pwedeng makapasok. Kasi hahanapan ka ng ID na member ka ng trade guild. At kung bakit ayaw nila mag-member ng trade guild, ito po ang problema. Sa bawat company, sa bawat lugar na merong trade guild at member ka, every week, meron po silang festival of demonic activity. Ano po yung festival of demonic activity? Meron po silang orgy, sexual orgy, kagaya ng ginawa ng mga Israelita. Habang si Moses ay nasa bundok, sila po yung nagpapasasa sa lahat ng kalasawan ng kahalayan. Normal po yun ng panahon nila. Walang restriction. Lahat ng kahalayan. At bawat lugar at company ay may rebulto yung emperor. Dapat lahat luluhod, dapat lahat sasamba. Hindi kayang sikmurain ng mga Christian yun. At payag silang mawala ng trabaho kaysa tanggapin ang ganung uri ng kautusan. Ang tanong ko ngayon sa lahat ng Christian, bakit kayo alam niyong ditungkulin kayo sa Lord? Bakit higit yung pinipili yung trabaho kasi natatakot kayong mawalan ng trabaho? Hindi ba kayo nahihiya sa Diyos? Pinipilit yung i-compromise ang Panginoon para lang kayo magkatrabaho. Hindi kayo papasok sa langit niya. Alam mo, tungkulin mong umatin sa Panginoon pag linggo. Pipilitin mong kumita ng pera at magnegosyo sa salitang magbibigay ka sa Diyos. Hindi tinatanggap ng Diyos yun. Sila kahit mawala ng trabaho, kahit magutom, namatay yung marami sa kanila sa gutom, walang tira na hindi makatulog. Kung saan lang sila tutulog, sinisipa pa kasi nga bawat bahay ay pag-aari ng mga Romans at member ng trade guild. Kasi sila po'y parang mga wanderer kung saan-saan nilang pumupunta. Minsan nasa gubat, nasa puno. Walang pagkain. Forced fasting. Pagod puyat, walang matiran. Yun ang sinasabi nila, I know your poverty. Sobrang hirap nila. Okay sa kanilang maghirap ng husto. Huwag lang nilang ipagpalit si Kristo sa pera, trabaho, at kahit kaninong tao. At pinagmalaki sila ni Jesus. For me, okay na. Na naranasan ito ng mga taga-Smyrna. Yung poverty nila ay sobrang hirap, pero masaya sila dahil sila ligtas. At sila may eternal life. Kaysa mga merong trabaho, may pera, pero tuloy-tuloy ka sa impyerno at ang kinabukasan mo ay wala. Kundi hirap habang panahon. Huwag po tayo magkamali pagpalit si Jesus sa konting pera. At yung tungkulin natin sa Kanya, ay kalimutan natin.